Ito ng mga patotoo natin ngayon, no? At talagang yun ang sumpay ni Sister Lisa, no? Na Pastor, dadalhin ko kaya yung madala kaya yung karamihan ng visa yung aking nanay, tsaka mga kapatid. Tsaka ganda ng patotoo, Brother James, purihin ang Panginoon, amen? Hallelujah. Talagang naipamuhay mo yung seek ye first the kingdom of God. Okay? Ang Diyos kasi talagang ganun eh. It's not withholding blessing. But sometimes He's just teaching us how to trust in Him. How we can put Him first before anything else. Kasi nung dati marami tayong mga bagay-bagay na mga pinapriority. Gusto ni Lord kasi priority siya. Okay? Hindi naman niya i-withhold yung mga blessing na yun. Okay? Kaya nga sabi doon sa huli na binanggit niyang verse, sabi niya gano'n, and all these things shall be added unto you. Okay? Yun po yun. Again, kanina binati na kayo ng ating MC, Brother Raymond. Yung pong marami mga nanay dito. Let me greet you, Happy Mother's Day. Okay? And yung mga nakikinig sa atin ngayon sa Ustream na live, okay, Happy Mother's Day sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon. And again, we're jam-packed. Hindi na natin alam kung saan natin ilalagay yung mga kapatiran. And nakikita nyo naman po yung mga, kaya sa susunod, yung mga nasa likod. Okay? Bilis-bilisan nyo ng maaga dating dahil po talagang, well, purihin ng Diyos. Let's pray for a bigger church. Amen? Yung malaking space po dyan, talagang we're praying na mapili muna natin yan. So that makapagpagawa po tayo ng bagong building. We're already praying for that. Imagine that, after 2 years, we're praying for a bigger church. So, medyo may space na yan. And naniniwala akong ipiniprepare ng Panginoon yung space na yan para po sa atin. Hallelujah. Alam po ninyo, many years ago, nung maliit pa yung aking bunso, si Josh, he asked me about this thing. Sabi niya ganun, Dad, si God ba? Sabi niya ganun, mabait? Mabait naman. Okay? Hindi, di ba siya Diyos? Siya hari? Sabi niya ganun sa akin. Di ba parang, hindi ba siya ibisit? Hindi ba siya parang yung sinasabi na parang, hindi ba siya yung parang, kasi hari, parang stricto na parang hindi tumatawa. No, sabi ko sa kanya ganun. I gave him the words that Nehemiah said. Okay, inagugap namin Nehemiah chapter 8 verse 10. Sabi ko gano'n sa kanya, alam mo anak, ang sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 10, sabi niya gano'n, the joy of the Lord is your strength. So sabi ko gano'n, anak, nakita mo yung word nito, sabi ko sa kanya, nandun yung word na the joy of the Lord. Meaning to say, ang Diyos, hindi lang siya mabait, kundi may emosyon pa siya. Kasi ang word na ito mga kapatid ko, kung titingnan natin sa original Hebrew word, ginamit dito ni Nehemiah is shevva. Shevva, meaning to say, rejoicing with gladness, with a smile on his face. Yun ang ibig sabihin niya. So meaning to say, ibig sabihin dito ni Nehemiah, nung ito'y sinabi niya sa buong Israel, okay, na ang Diyos ay ngumingiti, ang Diyos ay lumiligaya, kapag daw sabi, the joy of the Lord is your strength. Okay? At ang kalakasan, yung kagalakan ng Diyos, pagka siya'y nangiti o nagalak sa buhay natin, ito'y magdudulot ng kagalakan sa atin. Ng kalakasan sa atin ba? Actually. Okay? So meaning to say, sabi ko sa kanya, Diyos, alam mo anak, ang Diyos ay ngumingiti, siya ay natutuwa. Actually, yung emotion na meron tayo is part ng kanyang bagay na nasabi ng salita ng Diyos na tayo ginawa ayon sa kanyang image. So tayo ginawa ng Diyos ayon sa kanyang image. So malinaw mga kapatid ko na itong ating Panginoon ay may emosyon din. So nakuha natin yun sa kanya. Humingiti siya, nalulungkot siya, he gets disappointed, he gets sad. Okay? So, depende yan saan natin ito mailalagay. Bakit siya malulungkot o bakit siya magiging disappointed or bakit siya magiging masaya para sa atin. Actually, Nehemiah 8:10, kukunin muna natin yung context nito para maunawaan natin. Bakit si Lord will be joyful sa kanila? Kasi alam po ninyo kung bakit binanggit ito ni Nehemiah, sapagkat ang mga Israel noon, actually sa panahon na yun, wala silang kingdom. Because at that time, their kingdom was destroyed at wala rin silang protection, wala silang fortress. At sa panahon na yun, kung wala kang fortress o wala kang mga pader,
madali kayong atakihin, madali kayong wasakin ng Israel, ng kalaban ninyo. Kahit natutulog kayo, pwede kayong ma-ambush. So, importante yon. And because Nehemiah was so close to the king during that time, nag-uningay siya para mabigyan sila ng protection at mabigyan sila ng provision para makapagpatayo ng pader. At natuwa ang buong Israel na pag-isang Israel at sila po mga kapatid ko, talagang binless nila ang Panginoon. They were actually crying at this point in time sa Nehemiah chapter 8 verse 10. Kaya ang sabi rito ni Nehemiah ngayon, in-encourage sila. Okay, sabi niya gano'n, the joy of the Lord is your strength. So ang context din nito mga kapatid ko, bakit matutuwa ang Diyos sa kanila? If you will, dalawang bagay ang sinabi rito ni Nehemiah. Kung gusto ninyong matuwa ang Panginoon, if you will be able to perform the duties of the feast, kasi marami pong tawag dito, mga pista ang Israel. Kung magagawa nyo na ngayon yun, bilang pag-aalay sa Panginoong Diyos. And second, if you will serve God, okay, be conformed to the law. I mean, yung paglilingkod ay maiayon nyo sa kalooban ng Panginoon. Ang Diyos ay magagalak sa inyo. So if you're going to combine these two, yung bang conforming to the will of God at saka performing the law of God, sabi ng salita, ito ibabaguhin natin, sasama natin. It means that serving God according to His will brings smile in the eyes of God. Kaya ang sabi dito ni Nehemiah, kung gusto niyang umiti ang Diyos, kung gusto niyang matuwa ang Diyos, okay, gusto niyo ba matuwa ang Diyos? You have to serve God according to His will. That's why my message for today is entitled, How to Make God Happy. Right? I do believe none of us, okay, walang tao rito ang hindi gustong magalak o maging masaya ang Diyos sa Kanya. Lahat tayo, nagtatanong tayo, how can I make God happy in this life? Paano siya magagalak? Paano kaya? Ano kaya? Ano kaya dapat kong gawin? Ito kaya ang ginagawa ko ngayon, tutuwa kaya ang Diyos? But you see, gusto kong kunin yung sinabi ni Nehemiah para maunawaan natin bakit nagiging malungkot o bakit nagiging masayahin ang Diyos kapag siya'y tumitingin. Okay? Anong susi para maging masaya ang Diyos? Ang susi, the word is serving. Can you repeat after me? Serving. Serving. Yeah. So, serving tayo. Now, actually, mga kapatid ko, hindi itong yung Nehemiah chapter 8 verse 10 is not really my text. My text this time, kaya sasagutin natin, how to make God happy, paano magiging masaya ang Diyos sa buhay kong ito, ay it happens in the book of Malachi. Ang Malakay po is famous sa Malakay 3:10. Okay? To 12. Yung madalas sinasabi, bring your tithes into the storehouse. Parating ginabanggit siya ng mga MC pagka offering time. But actually mga kapatid ko, it's more than that. May dahilan kung bakit hindi sila nagbibigay ng tithes. Bakit hindi sila nagiging masaya. Because during the time of Prophet Malachi, okay, ang mga tao rito, ang buong Israel, ay kinalimutan na nila. They never prioritize God in serving Him. So buksan po natin ang ating teksto ngayon, and it is found in Malachi chapter 3. Hindi na natin sasabihin yung 3:10 to 12. Anuhan na natin, lalampasan na natin from verse 13 to verse 18. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. And let me read to you these verses. Sabi po roon, your words have been harsh against me, says the Lord. Si Lord na nagsasalita rito, si Yahweh. Sabi ganoon, yet you say, but we have spoken against you. Sabi ng mga tao, Lord, what? Ano ba nasabi namin sa iyo? Bakit sinabi mo, our words has been harsh against you? Yeah, verse 14. You have said it is useless to serve God. What profit is it that we have kept His ordinance and we have walked as mourners before the Lord of hosts? Ang tanong nila kasi, ano pa ba ang silbi kung ako'y maglilingkod sa Diyos? May ano ba? May effect ba? May ano ba ito? Anong silbi? Ano bang ganda ng paglilingkod namin sa Diyos? Alam ko, maraming mga tao nag-question din sa kanilang sarili. Marami naman naglilingkod ng tama. Ano pang magagawa ko? Can I make even a crack in serving God? Meaning to say, meron bang effect? Meron bang hindi naman ako kasing galing nila. Hindi naman, pinakailangan ko pa bang maglingkod? Marami naman naglilingkod. Ganon sila. Tuloy po natin. 15.
So now, we call the proud blessed. For those who do wickedness are raised up. They even tempt God to go free. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. And a book of remembrance was written before him. And those who fear the Lord and who meditate on his name, they shall be mine, says the Lord of hosts. On the day that I make them my jewels, I will spare them as a man spares on his own son who serves him. Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between one who serves God and the one who does not serve him. Now, tingnan po natin dito, gusto kong himay-himayin itong mga bagay nito, sapagkat dito inopen ng Diyos ang kanyang sama ng loob, yung kanyang nararamdaman, yung kanyang disappointment, yung kanyang kabiguan, sapagkat mayroon siyang ine-expect sa mga Israelita. Alam natin during the Old Testament, the people of Israel was the chosen one. Sa panahon natin ngayon, we are the chosen one, ang sabi ng Book of Romans. Those people who receives Jesus Christ as their personal Savior and Lord are the chosen ones. They are the spiritual Jew in the eyes of God. Now, titingnan po natin ito sapagkat may naging pagkukulang dito, and ang malaking problema rito ng ating Panginoong Jesucristo, the reason why he was so disappointed with his people during the time of Malachi is because people were serving him, but they are not serving them right. They're serving him right. There's a problem in serving. That's why si Lord, instead na maging joyful, naging sad. Okay? So makita po natin dito, kanina binuksan ko sa inyo yung Nehemiah chapter 8 verse 10. For the joy of the Lord is your strength. At nakita po natin that the reason why God will be joyful sa mga Israelita sa panahon ni Nehemiah is because they were able to perform the peace, o yung pista, yung pag-aalay, okay, sa ating Panginoong Diyos. And they were able to put their performance in the will of God. That's why the Lord was so, yung kanilang paglilingkod, ang Diyos talaga natuwa sa kanila. But this time, during the time of Malachi, malayong-malayo na. Marami ng henerasyon na nakaraan. At this time, lumayo na ang kalooban. Somehow, nakalimutan na nila kung ano ang bagay na makapagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoong Diyos. I say, mga anak ng Diyos, na kinakailangan, if we are going to serve the Lord, kung meron kang desire, o yung iba sa atin dito, naglilingkod na sa Panginoon, dapat huwag mawala. Okay? Yung tamang paglilingkod. Sapagkat sasabihin ko po sa inyo ngayon, may maling paglilingkod at tamang paglilingkod. Now, dito sa binasa natin dito, may isa ni Yahweh. Okay? Ang problema, ang mga Israelita, hindi po nila nakakalimutan ang maglingkod sa Diyos. Lahat sila ay may ordinansa na dapat nilang gawin yon. Pero bakit nalungkot ang Diyos kahit na piniperform nila yung mga ordinance na yon, yung mga katuruan na dapat nilang gawin? Bakit ang Diyos nalulungkot sa kanila? Because there's a problem. You need to know the substance of your service. Kinakailangan mo maunawaan ano ba ang nilalaman ng iyong paglilingkod sa Diyos. Paano mo ginagawa yan? Bakit mo ginagawa yan? Ano ang nasa puso mo habang ginagawa mo yan? Ano ang nasa isip mo? At tandaan po natin, nababasa ng Diyos ang lahat ng damdamin at isipan natin habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi kagaya ng tao, ang nakikita lang natin yung pang-ibabaw. Ang akala natin, while that person is doing the motion of serving, that's okay. But God is looking inside the heart. God sees the heart. Whenever somebody is serving Him, He looks at the heart. And even if gaano man kaganda yung ginagawa ng taong yon sa mata ng tao, God can be disappointed. Because you can serve God and yet inside of that man, he or she is struggling. Napipilitan na lang. Actually, ginagawa niya ng may unwillingness in the heart. Are you here? That's why, dito makita po natin, let us talk about the attitude of these people, okay? Okay, yung mga panahon na nandito sa Malakay, then we can masalamin natin ang ating mga sarili kung bakit ang Diyos ay hindi nagiging masaya. Tingnan natin yung error
itong mga taong ito. Actually, ang sabi po dito, balikan natin yung verse 8. Bago tayo pumunta doon sa ano natin, tingnan muna natin yung background. Kung bakit ba masama ang loob ni Yahweh dito sa mga taong ito, sa mga Israelitang ito. Binasa natin kanina, Malakay chapter 3. Punta muna tayo sa Malakay chapter 1, verse 8. Makita natin, ang unang problema rito, mga kapatid, sabi ito, when you bring blind animals for sacrifice, is that not wrong? Itong problema itong unang mungko, itong unang complaint ni God, ni Yahweh sa kanila. Nagbibigay nga kayo ng offering. Nagbibigay nga kayo ng mga hayop, kakataying hayop. Tingnan mo naman ang binibigay ninyo. Bulag, pilay, mahina, I mean, may sakit. I mean, hindi perfecto. I mean, may diferensya. Okay? Ito yung mungko, ito yung reklamo ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Sabi nga nun, when you sacrifice crippled and diseased animals, is that wrong? Try offering them. Is that not wrong? Sorry. Try not offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord. Sabi niya, tingnan niyo naman to. Ikaw nga magbigay ka nga kay mayor. Okay, magbigay ka nga kay governor at magbibigay ka ng alay, magbibigay ka ng hayop sa kanya, magbibigay ka sa kanya ng regalo. Ano ba ibibigay mo? Okay? Hindi ka magbibigay sa kanya ng may masasabi siya. Ang binibigyan nyo, ako ang Diyos. Ako lumalang sa inyo, ako nagpapala sa inyo. Pero ang binibigay nyo sa akin, tira-tira. Their offerings was wrong. Okay, I mean, imagine that. First of all, itong unang problema ng mga Israelita sa panahon ni Malakay. Yes, they are giving because it is written in the ordinance, in the law. They are giving, they are making offering, but their offering was wrong. May hindi maganda. Nakikita ng Diyos na maaring hindi nakikita ng mga Levita, okay, yung inaalay nilang pero hindi nila alam na may sakit na yun. Inaalay nila na gano'n. Yung iba, bulag. Yung iba, basta may diferensya. I mean, hindi yun yung, kasi pagka bumili ka ng hayop, yung mga magaganda, yung mga malusog, yung mga bata, at saka, basta magandang klaseng hayop, mahal yan. Sa kanila, kay Lord naman ibibigay. Okay na to, itong mura, itong pinakamura, para. Hello? And you know, sa panahon natin dito ngayon, maraming mga Kristiyano, they were serving God, they are serving God, but you see, in their hearts, tama na to. Bakit ko bibigayin the best ko? Bakit ko when we are giving our offering, tama na to. Meron akong pinag-iipunan kasi ngayon Tama na to, tama na. Ganun na naging idea nitong mga taong ito. And God was looking in their offering. They thought God is not looking. God is not aware of their offerings. No? Sinabi ito agad, nakita po natin dito. Try to give that to somebody that is erainaisto. To your governor, tingnan ninyo. Kung hindi ipakain sa inyo ng gobernador yan, kung hindi ma-reject yan, hindi mo giving it to me. Kung magbigay kayo, kung maglingkod kayo ng ganyan sa akin, parang binigay nyo yan, parang ako pa may utang na loob sa inyo. Another reason kung bakit ang Diyos nagrereklamo sa kanila ng ganito is, let's jump. Okay? Kanina, ito, Malakay chapter 1, verse 8. Punta naman tayo sa Malakay chapter 2. Okay? In verse 17, sabi po rito, you have worried the Lord with your words. Sabi rito ni Yahweh. Alam niyo, ang nagsasalita po rito is si Prophet Malakay. Sabi niya dun sa mga tao. Alam niyo ba? Sabi ganun? Ang Diyos disappointed sa inyo. Ang Diyos nalungkot sa nakikita sa inyo. Sa mga bagay na pinagsasasabi ninyo. Ano yung sinabi nila rito? Okay? You have worried the Lord with your words.
how have you wearied him? Tinatanong ninyo, bakit nalulungkot? Bakit disappointed si Lord sa amin? Sabi niya, by saying, all who do evil are good in the eyes of the Lord, and He is pleased. Ayun naman pala. Kaya naman pala itong mga taong ito ay wala na silang ganang magbigay sa Diyos kasi, somehow, they were looking at those bad people that do not have Yahweh as their king, people na nakikita nila sa paligid na hindi mga Israelita, na hindi mga chosen one, pero sila yung mga taong mayayaman, sila yung mga taong parang prospered o maganda ang buhay, sila yung mga taong successful in the eyes of man, maganda ang buhay nila, samantalang kami, chosen people. Buti pa yung God, tingnan mo, sabi nila, those who do evil who are good in the eyes of the Lord. Siguro maganda rin ang tingin sa kanila ng Diyos. Siguro mata ng Diyos sa kanila. Sila yung pinapagpala. Kaya nga tingnan niyo yung sumunod na tanong nila, where is God of justice? Naintindihan niyo na? Where is God of justice? Kala ko ba ang Diyos? Okay? Hindi siya unfair. Kami itong anak ng Diyos, kami itong gumagawa ng ordinansa. Kaya pala ngayon yung kanilang paglilingkod, hindi na maganda kasi napipilitan na lang. Nakuha niyo na? And yet God is not only looking on their offer, but God is listening to every word. He's listening. Not only their offering was wrong, but words were also coming out wrong. Tandaan ninyo, pagka alam ninyo, ang mga taong naglilingkod ng hindi na masaya sa kanilang puso, alam ninyo, lalabas din yan, maririnig mo minsan-minsan yan, lumalabas sa kanilang bibig. Ako, yan ang mga umpisa. Yan ang mga umpisa. Bago ibuga yung words. Okay? Bubuka muna ng mabigat na, huhugot muna ng malalim na hinga. Bakit ganito ang buhay? Buti pa si ganito. Buti pa si ganyan. Samantalang ako. Yan. Okay? Buti pa sila gano'n, no? Tapos yaman-yaman. Nakita mo sa Facebook, buti pa. Nakapunta na naman sila sa ibang bansa. Samantalang ako, hanggang doon lang sa mall dito, sa ano namin. Kaya minsan nahihiya na rin ako mag-selfie pagbakuha dahil yun na lang parati nakikita nila. Iba na naman ang kinakain. Wow! Samantalang ako, naglilingkod ako kay Lord. Lord, where is the God of justice? Kaya pagdating naman sa church at maglilingkod na naman, magana ng, eto na naman, naglilingkod kay Lord. Nawala na yung joy. O, anong ginagawa mo dyan? Eto, nasa Bible study. Now, tingnan po natin. Somehow, ganito ang nangyayari sa mga Kristiyano, ang mga chosen people sa panahon ni Malakay. Ang hindi nila alam, they were like disappointed with God. Ang hindi nila alam, God is disappointed towards them. God was so disappointed. That's the reason why I believe they even stopped giving their tithes. Kaya Malakay, binasa natin Malakay 3:13, okay, hanggang 18. Pero yung Malakay 3:10 to 12 ay nagsasabing, bring your tithes into the storehouse. They stopped giving their tithes. Sabi ron sa verse 11, challenge me on this, that I may open up the gates of heaven and pour out tremendous blessing. Hindi na nila, ayun lang, naglilingkod nga sila, bibigay nga sila ng opera, tira-tira, hindi na sila bibigay ng tens nila, ng ikapo nila, hininto na nila yun. They were so disappointed, and God was even more disappointed to them. Look at the attitude of their service. That's why we're talking about the attitude. Pagka naglingkod tayo, tingnan natin ang ating uri, at ating pag-uugali sa paglilingkod ngayon. Kung ikaw ay pupunta na lang sa gawain at parang hatak-hatak mo na lang isang paa mo, okay? Parang gano'n na lang. May problema na.
Okay? Eh kapag dating sa church, pagdating sa gawain, negatibo na sinasabi mo, may problema na. Now that is in Malakay chapter 1, tumalun tayo sa Malakay chapter 2, then let's jump. Okay? Ang sabi po doon sa salita na yun, in Malakay chapter 3, binasa natin kanina, in verse 14, sabi po doon, you have said it is futile to serve God. What did we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Kinuha ko itong New King James Version. Kanina nasa NIV tayo. Kasi I like the word, we are like mourners. Okay. Mama-explain ko kung mabuti sa inyo yan, mga kapatid. Sabi ganun, alam nyo, maglingkod kay Lord is futile. Meaning to say, wala ring silbi ang maglingkod kay Lord. Imagine! Now, if some of us is going to be honest with themselves, I am sure, maybe 1 or 2, sa dami natin yun, more than 200, gusto ko maunawaan po natin, naniniwala ako that some of us here, 2, 3, 4, or 5, or maybe more, ay nagtatanong na sa kanyang sarili, ano ba yung mabuting nangyayari sa buhay ko sa simula naglingkod ako sa Panginoon? Okay? Parang wala rin naman eh. Parang kumpara nga yung buhay ko noon tsaka ngayon, parang mas maganda pa nga yung buhay ko noon eh. Sometimes it will happen to you. Sometimes you will get disappointed with God. Okay? Pero hindi natin alam, maybe the Lord is disappointed again towards us instead na tayo disappointed kay Lord. We never ask God, Lord, bakit ano po bang problema sa akin? Okay. Sa mga panahon na ako po ay naglilingkod sa Panginoon, minsan tinanong ko rin sarili ko noon, ng mga, siguro, umpisa pa lang yung gawain, umpisa pa lang yung ako po ay nag-full time, was, siguro nasa 20 years ago. Sabi ko, Lord, bakit ganito kung kailan nag-full time ako, talagang grabe, yung anak ko si Shikaina, parating na nasa hospital po yun. Okay? Kung kailan ako nag-full time, saka masyadong maraming problema, pinansyal, talagang grabe. Lord, siguro ano na lang ako, magtrabaho na lang ako. Pero alam po ninyo, sabi ko kasi, Lord, isi-share ako ng gospel, tingnan nyo naman yung buhay ng mga tao, hindi nila mabago. Then suddenly, kinausap ako ng Panginoon, ang sabi sa akin ng Lord, alam mo, kaya nga dapat kang mas lalong mag-share ng gospel sapagkat yung mga taong yan ay hindi mababago kapag hindi nila narinig. At ikaw ang inaasahang gumawa. So the very reason why ayoko na mag-share ng gospel is the very reason bakit ako dapat daw mag-share ng gospel, sabi ko. And you know what? Hindi, lahat tayo bilang mga, if we want to serve the Lord, sometimes we get disappointed sa mga pangyayari ng buhay. But today, I want you to know, maybe the Lord is the one disappointed towards us. May expectation ng Diyos sa atin. Okay? At ang Panginoon ay hindi nagbabago. Patuloy kanyang tutulungan sa problema mo. Kaya lang minsan, we easily get disappointed with God. At ganito yung nangyari sa panahon ni Malakay. Ang mga Kristiyano, mga Hudyo sa panahon na yun, tama na. Wala na. Sabi niya gano'n, to serve God, it's futile. Wala rin silbi. Tingnan yung tanong niya, what did we gain by carrying out His requirements? Ano napala namin? Okay? So yung mga tao, instead na magtrust sa Panginoon, nagkaroon na sila ng malaking question. Naging skeptic sila, nag-doubt na sila sa kabutihan ng Panginoon. They doubted God. Ala na, ayaw na nilang sumunod sa Panginoon. So makita po natin that mistake, ang nangyari ngayon, maglilingkod kami, parang nangyari ito, naglilingkod sila. Kung gusto mo maglingkod kami, kinakailangan may balik. Nagkaroon na sila ng parang mercenary deal. Alam niyo yung mercenary, mga mercenaryo? Okay, we will kill them.
Okay? But of course, we need the money. Okay? With the right price, we will kill. With the right price, we will do the mission. Ganun mercenary. Ngayon, mga Israelita na to, ganun na rin ang naging isipan nila. O sige, magbibigay kami, maglilingkod. If that is what you want us to do, kung gusto mo yun, pero Lord, kinakailangan, yung in-expect namin na blessing, ibibigay mo. Eh, paano kapag hindi na ibigay? Ayun na. Ayan ang nangyari. Ito ang nangyari. Wala na, nalamig na, gumagawa pa rin. They're just doing the motion, pero wala na, napipilitan na lang. How many Christians nowadays, they started serving God, full of excitement, full of expectation, na pagka naglingkod ako, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pagka naglingkod ako, may blessing na blessing. Kasi yun na naririnig ko sa mga tumatayo eh. May blessing daw, may blessing. Eh, nawala, walang blessing sa kanyang paglilingkod. You see, you do not need to expect God ng mga material o financial blessing dito sa lupa, because the greatest blessing that we can receive from God is the blessing in life after this life. Hindi pa natin masyadong na-appreciate ito ngayon dahil hindi pa tayo namamatay. But when you open, one day, when this heart stop beating, and you open your eyes again, doon mo marirealize na ganito pala kaganda ang blessing na tinanggap ko sa Panginoon. Ngayon, we can appreciate it. Actually, yung mga tao nakaka-appreciate nito, yung sinabing, malapit ka lang mamatay, because they are now ready to die. Because, Lord, yun na yun. Gusto ko nawain natin mga anak ng Diyos, yung problema ngayon dito, they are now serving God, not out of love, but out of duty, out of, kasi, chosen people kami. At marami mga Kristiyano gano'n, they are not serving God because they love God, but because, naging Kristiyano. Sinasabing ganito, nakatapos ako ng LTC, ng leadership training, inaasahan ako eh. Okay? Napipilitan na lang tayo. Kaya sabi niyo, tingnan niyo, sabi niya, we are like mourners. Ayun na. Naglilingkod na sa Panginoon, pero alam niyo hindi na masaya. Parang alam niyo yung mga nagluluksa. Tama na yung nagluluksa. Yung bang kahit may masaya sa paligid, nakagano pa siya. Ayan, nakagano na nakagano. Alright? I mean, sabi nila, gano'n na sila maglingkod ngayon sa Panginoon. And how many times did we see people like that? Ang masakit, God is disappointed. God is not joyful, but rather God is sad. Friends, mayroong emotion ng Diyos. That's why ang preaching ko rito is, how can we make God happy? You see, that's the title of my message today. They thought by just showing up, by just doing the things, kaso hindi mo naman mabigay the best mo kasi masama loob mo. You're unwilling. Kaya kung mag-offer man sila ng hayop, yung may sakit, yung mumurahin. Kaya kung maglingkod man sila sa loob ng templo, hindi the best maibigay nila. And how many Christians nowadays naglilingkod na lang, but they cannot give their best because they're not happy of what they're doing anymore. And I thank God, sapagat nakikita ko ang Lord GM, okay, dito sa Gunma, in spite of maraming malalayo rito, okay, hindi nagiging dahilan yung layo ninyo, okay? Hindi nyo pa hinahatak ang paa ninyo so far. Okay? Ang ating prayer meeting, ang ating Don't Watch, ang mga cell groups natin, okay, yung mga nagsumbo-sundo ng mga kaluluwa, okay, I pray na manatili kayong on fire. Manatili kayong inspired. Sapagat tandaan po natin, napapangiti ang Panginoon. Kung ikaw ay nag-cell group, kung ikaw ay naghahatid sundo ng mga kapatiran, kung ikaw ay gumagawa ng paglilingkod mo dahil mahal mo ang Panginoon, nagagalak ang Diyos yan. Ang gusto kong unawaan natin, tanungin natin ang ating mga sarili. Sapagat normal sa mga Kristiyano, ang minsan nagtatanong at nagsasabi at nagko-conclude, ay maglingkod naman sa Diyos, walang profit. Walang gain.
Hindi, it is not worth to serve the Lord actually. Actually, in the book of Job, isa sa mga kaibigan ni Job, ay nagsabi, actually in Job chapter 34 verse 19, for he say, it profits a man nothing when he tries to please God. Nakita ninyo, hindi lang naman nag-iisa itong mga tao rito sa panahon ni Malakay. Kahit sa panahon ni Job, they were all questioning serving God. Wala namang mabuti, wala namang, there's nothing to gain. There's no profit in. Friends, listen to me. Kung ito nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapaglingkod sa Panginoon because of profit, because of gain, I mean, magdi-disappoint ka pagka yun na nasa isip mo. Ulitin ko po sa inyo. Because God is more focused on what we gain spiritually than what we gain in this mortal world. Gusto ko intindihin natin mga kapatid ko. Okay? Na minsan, God is also focusing on our emotional blessing kaysa sa mga material blessing. Yung bang kahit ano nangyayari sa buhay mo, you're at peace. Kahit ano nangyayari sa buhay mo, you have joy. And God can give that to you. Ang akala natin, kaya nalulungkot ka, wala kang pera, eh hindi binigay yung pera. Ang sabi ng Panginoon, I'm giving you peace. Hindi, kailangan ko material, Lord. You see? Ang hindi mo alam, kahit na meron kang material, that will not give you peace. Okay? Ang gusto ko natin maunawaan dito, you see, hindi lang nag-iisa. Kaya ko sinishare ko sa inyo to, because I do believe some of us here who are listening, kahit na yung mga nasa Ustream ngayon, are having the same struggle. It profits man nothing when he tries to please God. Ginawa ko na lahat yan, nasubukan ko na lahat talaga yan. Pero tingnan niyo ang buhay ko. Kaya minsan, di ba, may nagsasabi mga unbeliever, tingnan mo nga yung buhay mo, praise the Lord, hallelujah ka ng praise the Lord, tingnan mo, kita mo ako. But you see, yung mga taong naglilingkod ng masaya, tatawanan lang yung mga ganong salita. Pero yung mga taong nag-struggle, pagka ganon ang sinabi, oo nga, ano? Oo nga. Now see, this Job chapter 24 verse 9 at saka yung Malakay chapter 3 verse 17 are almost the same. They were almost the same. Iniba lang yung words. Friends, let me ask you this. How is your serving? Are you feeling useless sa paglilingkod mo sa Panginoon? Nagtataka ka ba bakit walang mga magagandang pagbabago? Are you dissatisfied? Or you're just gaining little reward? Maglilingkod nga ako, magsishare nga ako, magsa-cell group nga ako, magba-Bible study nga ako, pero paglilingkod ko, magsishare ko ng gospel, minsan nakri-criticize pa nila ako dahil hindi daw ako magaling, hindi daw ako mabuti pa yung brother ganito, si sister ganito. Are you getting a little reward? Tingnan po natin ating paglilingkod. Or are you serving Him out of love or out of duty? It's really, actually my friends, it's really between you and God. Ikaw lang ang makakaalam sa iyong sarili. I want everybody dito sa Lord of the Harvest that when you serve God, gusto kong magkaroon kayo ng satisfaction sa inyong ginagawa. I'm satisfied, Lord, I'm enjoying my partnership with you as I serve God. Lord, when I give my tithes, Lord, my partnership with you, sabi mo, Panginoon, hindi tayo 50-50, akin ang 90, iyo lang yung 10. And you will give me whatever, Lord God, kailangan ko sa buhay ko ito. Oh Diyos, you know, gusto ko, ayokong parang naglilingkod tayo na tayo po'y nakakulong sa kulungan. Na para bagang you're just a slave as you serve God. Ayaw ng Diyos yun. He get sad, he get disappointed with us when we serve Him like a slave. Na napipilitan lang tayo or serving Him out of duty. Friends, kinakailangan natin maglingkod. Ang sabi po ng salita ng Diyos, you have to serve God. Psalms 100.
Okay, verse 2, serve the Lord with gladness and come before His presence with singing. When you serve Him, okay, kinakailangan nandun yung kagalakan. Ginamit mo nga po, you have to come before Him with singing. Alam po ninyo, walang taong kumakanta sa kanyang puso ng malungkot. Kaya ka nakakakanta, kaya malalaman mo isa na, uy, masaya siya, bakit? Kumakanta ka kanina, nung naliligo ka eh. Kakanta-kanta ka, papito-pito ka. Alam natin na masaya yung tao, tama po ba? So, you see, you have to have that kind of heart when you serve the Lord. And nakita natin, ito ang problema ng mga Israelita sa panahon ni Malaki. So what should be the substance? Ano ba dapat maging laman, okay, ng tamang paglilingkod? Ano ba ang hinahanap ni Lord sa mga taong naglilingkod na magdadala ng ngiti sa kanyang mga labi? How can we make God happy? Now, we are now ready to answer that. Ano ba kayo? Same verse, okay? Same verse in Malachi chapter basahin natin yung chapter 13, okay? Hanggang 17 yung binasa natin yan. Okay. Sa chapter 16 muna, by the way. Ito ang importante. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So the book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord and who meditate on His name. Makita po natin mga kapatid ko, kahit halos lahat ng mga tao doon ay naglilingkod ng napipilitan na lang, but there are some people who feared the Lord. Okay? Pagka sinabing fear the Lord, you are talking about right heart's attitude, right attitude. Gusto ko maunawaan po natin, the first substance na dapat nating magkaroon tayo sa puso natin before you serve God is that you need to have the right attitude. The right attitude of the heart. Hindi attitude ng mind na pinag-usapan natin dito. The attitude of the heart. And if you want to have the right attitude, how can we know that I have a right attitude? If you have fear of the Lord. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, for the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailangan mo magkaroon ng fear of God. Pagka sinabing fear, you're not saying na natatakot ka o nangangatal ka sa Diyos. Hindi pong ibig sabihin nun para ka natatakot sa aswang. No. Ang fear na sinasabi rito is you fear God because you respect Him, you honor Him, you revere Him so in full reverence. Gano'n na ayaw mong masaktan yung taong pinakamamahal mo. Are you there? Ito po ibig sabihin ng fear. Okay, the fear of God. Ayaw mong magkaroon siya ng kahit kaunting pangit na nararamdaman laban sa iyo. The fear of God. And if you have that kind of attitude, that's the right heart's attitude. Takot ka sa Panginoon, ayaw mo siyang masaktan, takot kang ma-violate yung kanyang mga kagustuhan sa buhay mo. Takot kang ayaw mong gawin na hindi mo magawa yung mga bagay na gusto niyang ipinagawa sa iyo. It's the right attitude, mga kapatid. The fear of God. Okay? Yung pagpapakita natin ng submission, ng humility before God. So if you want the right substance, first, have the right attitude of the heart. Okay? So, nakita po natin, fear of God. There's still mga remnants na mayroong right attitude sa Panginoon. Tapos, ano mong ginawa nila? These people who have fear of God spoke to one another. They spoke with one another. They're not speaking na chismisan. No, actually, they were encouraging each other. They speak words of encouragement. They minister to each other. Nagsasama-sama sila kagaya nito. Okay? Hindi sila scattered. Kung hindi lahat ng mga may takot sa Panginoon, they fellowship with one another dahil kailangan nilang makipagpalakasan sa isa't isa. So they speak with one another. They minister to one another. They prayed for one another. They were sharing for one another. These people who are fearing the Lord. So anong dapat dito? So ano nakita natin dito sa mga tao ito? They do not have
fear of God alone. But second, makikita natin, hindi lang sila may tamang attitude, hindi sila po ay may tamang motibo. 正しい Right motive. 正しい Right attitude and right motive. Anong motive nila? It is to minister to my brother. その動機を何 It is to encourage my brother. Kasi kung hindi sila magpapalakasan with the kind of environment that they have, ang lahat malamig na sa Diyos, ang lahat hindi na nanlalamig, parang nagko-complain laban sa Diyos. Eh kapag kayo ng araw-araw na naririnig mo, maapektuhan ka, kaibigan ko. Kaya do not go with those people na malamig sa Panginoon. Huwag kang, lalo na yung mga walang takot sa Panginoon na sasamahan mo, matadamay ka sa kanilang kanggay-kata, sa kanilang mga kaisipan. That's why these people who have the right attitude, they minister, they encourage one another, they fellowship with one another, they pray for one another, they encourage one another. Wag ka mo. Kasi narinig ko doon sa kaibigan, wag ka matibag kasi alam ang Panginoon natin. Makita niyo yung fellowship. This fellowship is so important, my friends. Do not stop. Huwag mong sabihin, ayoko kasi ganun yung sinabi sa akin ni Cecil. Huwag mong magpa-apekto doon sa sinabi niya. Dahil hindi lang naman siya ang kasama mo sa church. Marami pang nagpe-pray para sa'yo. Marami pang mga taong concern sa'yo. Kasi huwag kang magpadala ron. Sapagkat kailangan mo ang fellowship. Kailangan mo ang encouragement ng iba. At kailangan din ng iba ang encouragement mo. Are you here? Kailangan ka. These people in the time of Malachi, they spoke to one another. They have the right attitude and the right motive. Kasi kailangan niya, yan ang substance na kailangan mo if you want to serve the Lord. The right motive. Kita niyo bakit sila nag-disappoint kay Lord? Kasi naglingkod sila with the wrong motive eh. Pagka maglingkod ako, kailangan may balik. Kasi ang sabi ni Lord, pagka naglingkod ka, may blessing. Eh paano ang i-bless sa'yo ng Panginoon spiritual, hindi material? Eh nasa isip mo, material ang material. Imagine that? Now, kinan po natin. Okay? Kinakailangan po natin na sa paglilingkod sa Panginoon tayo po ay mayroon hindi lamang tamang attitude, tamang motibo na tuloy po natin. Sabi po sa bandang huli, anong ginagawa nitong mga taong ito? And who meditate on His name. Kita po niya. For the book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord. Anong ginagawa ng those who fear the Lord? And who meditate His name? They are also meditating God. They are meditating His name. Meaning to say, ang laman ng kanilang isipan, ang laman ng kanilang utak, they were always meditating God. They are filling this mind with His word, with His regulation, with His will. All you can see in their minds is God. Mga kapatid ko, when you start to serve God, tingnan muna natin ang ating puso. Do we have the right attitude? Do we fear Him that much? Do you have the right motive to encourage my brother, to do my best to serve God by serving others? Kasi hindi naman tayo makapaglingkod ng diretso sa Lord eh. Let's accept that ang Lord nandoon. But if you, sabi nga ni James, okay, if you love me, okay, you must love the brother that you see. Because nobody will say, I love you, Lord, and hate his brother. Meaning to say, if you want to say, I love you, Lord, you can serve the brother or the sister with love. In that case, you're saying, Lord, I love you so much. Dahil itong taong ito, hindi ka love-love, pero ginagawa ko. Dahil lang sa'yo, Lord. Dahil sa'yo, mahal kita, Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos dyan. Kung hindi dahil sa'yo, Lord. Maganda yun eh. Yung ganun eh, Lord, hindi lang dahil sa'yo. Naku, ibig sabihin nila ka sa Panginoon dahil you're doing something that is against your heart, but because you love Him, you will do it anyway.
Hallelujah! Natingnan po natin dito mga anak ng Diyos. Okay? Because ang nais ng Diyos pagka naglingkod tayo sa Kanya, hindi hati. Okay? Malinaw sabi ng ating Panginoon Jesus, Luke 16:13. No one can serve two masters. If you will, for you will hate the one and love the others, or be devoted to one and despise the others. You cannot serve both God and money. So when you are, if you're willing to serve God, you have to really choose between the two. God, material things. God, worldly things. Okay? Dalawa talaga eh, mamimili ka. Just sabi ng Lord, listen to me, I'm a jealous God. Nais ng Panginoon. Focus tayo sa kanya. Hindi, gaya ng katotohanan ni Brother James. Ang Diyos naman, hindi yan ano, no? Alam ng Diyos kung paano magbigay ng blowout. Alam niyo yung sinasabi ko sa inyo? Pagka, di ba, ang satyo natin ay kumita ng malaki. Oo, sige, kain tayo muna sa labas. Bibigay ng blowout. Bibigay ng komento. Bibigay ng bonus. Okay, maaaring sabi mo, ay pastor, hindi ganyan ng boss ko. Kuripot yun eh. Pero kahit na. I mean, generally speaking, somebody, kung ikaw ay natutuwa, di ba? Sige, ano tayo? Celebrate tayo. Ganun kasi eh. Ganun din ang ating Panginoong Diyos. Okay? So, tandaan po natin, tinitingnan ng Lord ang substance ng ating paglilingkod. Have the right heart, the right attitude, the right motive. Okay? Sa ating or right mind sa ating no? Then, sabi nga natin kanina, ang pangalawang tanong eh, sa sinabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, for the joy of the Lord is your strength. There's a reward in serving, my friend. There's a reward. So kung maunawaan po ninyo, alam ng Diyos, kagaya ng sinabi ko kanina, kung paano ikaw at ako ay pagpalain. Alam niya kapag ikaw'y nagbigay ng paglilingkod sa Kanya, alam niya ito'y papalitan niya. God is bound to give you something out of your service. Whether you ask it or not, you're asking Him something or not, God is bound to give you something. Bibigyan at bibigyan kanya kahit hindi ka humihingi. Now, let me explain it further. Nandito tayo sa ating teksto sa Malakay chapter 3. Okay, in verse 16 and verse 17, sabi po rito, and the Lord listened and heard them, and the book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord. Tingnan po natin unang sinabi dito ng anong ginawa ng Diyos dito sa mga taong who fear Him, dito sa mga taong nagme-meditate ng Kanyang pangalan sa araw-araw, dito sa mga taong nag-i-encourage at nagme-minister sa kasama niyang mga kapatiran para hindi man lamig at masama doon sa ugali at sa puso ng mga Israelita sa panahon nila na malamig na sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ang sabi ng Diyos, listen to me. Una, sabi niya ganun, the Lord listened and heard them. Wow, that's a wonderful blessing. Okay? The first reward na ginagawa ng Panginoon sa mga taong naglilingkod ng tama sa Kanya with the right attitude, with the right motive, okay? And with the right heart. Alam po niyo, sabi ng salita ng Diyos, the Lord listened. The Lord is listening to their prayers. The Lord is hearing their prayers. Every word that once they open their minds, sabi ng 1 Thessalonians, anong sabi nun? For the prayer of the righteous is powerful and effective. All your prayers are so powerful. For those people who serve God right, I will tell you now and now, time and time again, that when you pray, your prayer is being heard and answered. God is listening. He listens to your prayer. Ay sarap isipin na sa pag ang puso natin ay tama sa Panginoon. God is listening. Pagka naglilingkod tayo ng tama sa Panginoon, God is listening. Having the right motive, the right mind, the right attitude of the heart. Sabi po rin, hindi pa ron. So the book of remembrance, wow, is being... Alam po ba ninyo ang Book of Remembrance? Sa panahon natin ngayon, hindi natin mauunawaan kung ano yung Book of Remembrance kasi wala tayo sa panahon ng kingdom. Pero during the time of
kingdom sa panahon ni Malakay, they understood what Book of Remembrance is all about. Ang Book of Remembrance, mga kapatid ko, is a book only being done by a king. Sa panahon nila, dahil hari sila, kingdom sila, may hari. At pagka sinabing Book of Remembrance, yun po ay librong espesyal ng hari. Kapag mayroong magandang nangyayari sa kanyang kaharian, mayroong isang bayani na lumabas, mayroong mga magagandang bagay, binubuksan po yung Book of Remembrance at isinusulat ng hari ang nangyari. Kung sino yung tao na yon, sinusulat niya yon. Kaya tinawag na Book of Remembrance in honor of that person because of what he has done for the benefit of the king and the kingdom. That's why binubuksan yung Book of Remembrance na yon, so that yung iba, pagdating na maraming panahon bubuksan, ganito po ang ginawa ng taong yon sa panahon ni haring ganito. Ito po ang sabi ni haring ganito dun sa taong yon. Kaya Book of Remembrance, to remember what he has done. And you know what, mga kapatid ko, ito po ang sabi ni Yahweh, that anyone who serves him with the right heart, right attitude, and right mind, his work is all recorded in the Book of Remembrance. Friends, you might not be aware of this, but to every single service that you render to God, and you render it with the right heart, with the right mind, okay, and right motive, friends, that work was recorded by the King of Kings and the Lord of Lords. That work is in the Book of Remembrance. Never ever think na ang ginagawa natin ay walang katuturan sa mata ng Diyos o sa mata ng tao. Every small thing na gagawin mo with the right heart, mind, and motive will always be written in the Book of Remembrance. And it is God Himself who will record it. What an honor that your name this day, okay, Raymond, make a wonderful MCing, and he did it because he loved me. I loved him. Nakita ko yon sa kanyang puso. I mean, to everything. Kanina, nagpaaway, kumanta. Kanina, yung mga, nandun siya sa sulok na yon, at siya'y umaawit at talagang binibigay niya sa akin ang papuri. Oh, I was so happy. Oh, yes. Friends, everything. Sinundo niya yung kapatid na kay layo-layo ron. Oh, I was so happy kasi tumanggap sa Panginoon yung tao yung dahil pinagtsagaan niya. God is so joyful. That's why, sabi ng salita ng Diyos, I'm not saying this to you, but ang sabi rito, si Lord mismo, si Yahweh po, nagsasalita rito, and the Lord listened and heard them. So the Book of Remembrance was written before Him for those who fear the Lord. It is not for somebody. It is only for those people who has the right attitude in serving God. Ang sabi po rito ng salita ng Diyos, tinuloy pa natin. For those people who fear the Lord and meditate His name, sabi ng salita ng Diyos, they shall be mine. Akin sila. Hindi sila pwedeng kunin ng kahit na sino. God will be so proud of you. God will not disown you. God said, they shall be mine. O siya, he's mine. O siya, she's mine. She's my child. She's important. And I will never let anyone, not even Satan, to destroy them because she is mine. Friends, that's the reason why sabi ni Nehemiah, for the joy of the Lord is your strength. God will continue to strengthen you, to empower you, so that the powers of the enemy will not win against you. Because, you know why? Because God is so happy about your life. He is happy the way you serve Him.
神様 They の are もの mine, で says the あ Lord. り、 Hindi pa tumigil doon. Sabi nga, and sabi niya, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels, my jewels. そしてそれだけではなく、私の宝とな Pagka る sinabing my jewels, 宝って言われる kung meron と、 po kayo rito mga diamond rings, gold bracelets, どの指輪を持ったり、 mga 金 tawag のブレ dito, スレットを持 mga ったり、 anything, may Rolex, Rolex yan. watches kayo, Oo, hindi niyo yan nilalagay sa mga ibabaw lang, sa mga ganyan-ganyan. Okay? 普通にどっかの場 You 所 know に what 入 I'm れるわ saying? けないでしょうね。 Okay? Kahit nga yung bag mo 私の言ってること分かってるんでしょうね。 Okay? Pagka ito ay bag lang na binili mo sa Divisoria, kahit dyan lang yan. Okay lang yan. Pero pagka yan ay Louis Vuitton o kaya naman Hermes o kung ano pa mang mga mamahaling bag, okay, hindi mo ilalagay dyan yan. 素敵そうにあっち Tama po ba? を入れないで Because す they ね。 are precious. なぜかっていうのは Ito ibig sabihin dito ni Yahweh, you will be precious to me. You are my 私の jewels. 宝となる。 You are the jewels of my もう神 eyes. 様に通して私たち I の like 宝 what で I'm あり。 seeing. Yan ang ibig sabihin niya. そういうことなんですね。 Okay? Tingnan ninyo, ano nararamdaman niyo pagka tinitingnan mo yung, nakikita mo yung mga jewels mo sa iyong jewelry box. Yung mga nabili mo, yung mga regalo sa iyong mga mamahalin. Anong feeling mo? Pagka tinitingnan mo lang kahit hindi mo sinusuot 見てい eh. る時はもう本当に Diba? You get happy. でも本当にお喜びなんですね。 Sa susunod, ikaw naman 今度 susunod. これを Ito, pang ano lang これ ito. はもう普通に You know what I'm talking about? 私の言ってることを理解してるので Now, すよね。 anong sabi rito ni Yahweh? そしてヤハウェ Doon sa mga 本 taong 当にイエス様はこう言ってる kanyang のです kinagagalakan na naglilingkod ng tama sa kanya. Sabi ganun, those people who fear Him and those people who meditate His name, そして ang sabing 神の ganun, 言葉を毎日 one day, on the day that I make them my jewels, I will spare them as a man spares his own son who serves him. The word there is serving, my 憐れ friends. むように私は彼らを憐れむ。 Gusto ko maunawaan こ po れだけを ninyo. みんなに理解して It ほしいよう brings です。 smile. It もう神 makes 様に God も happy 笑みを見る when ことができる somebody のですね。もしも started to serve Him 神 the 様は right その way, 正 with the right し substance. い心を持つ Fear ので God, あ my れば friend. 特にその恐れ物 Serve Him with the right motive. 正しい Lord, 動機を whatever 持 it ち takes. 何をするんだとし Kahit ても ako'y kinikriticize nila, kahit na ganito ang aking kakayanan, Panginoon, maglilingkod ako kasi mahal kita. The real motive, the sole motive of serving God is because, Lord, I love you. 正しい動機というのはもう神様 Gusto を愛してる gusto からこ mong そ parati kang may love sa Panginoon, bilangin mo parati ang mga bagay na ginagawa niya sa 自 iyo. 分が本当にいつまでもその Remind 喜びを yourself of 味わいたいので what あれば He has 自分が本 done 当に何々を in your して life, されたかというのを and you will 言ってごらん。 always もう get in love ど with の Him. ぐらいもうあなたを愛されてるのですよ。 Now, tingnan po natin dito mga kapatid ko. Pagkatuloy ng sabi niya gano'n, okay, kinakailangan maglingkod tayo ng tama. だから私たち Yung 何 mga する ang, んだとして ang も sabi po ng Colossians chapter 3:34, knowing that the Lord, okay, you will receive the reward あなた方は御国を of 住む the ことを inheritance, 報い for として you 主から serve 受ける the である Lord あなた方は Christ. 主キリストに仕える Kita po natin mga kapatid ko, if you will serve the Lord, you will receive the reward. 絶対に That's for sure. もう Hindi ko po yan basta sasabihin sa inyo because that's biblical. Yung mga bagay na kung pagpupunta mo sa mga prayer meeting, pinagpe-pray mo yung mga kapatiran na alam ng Diyos na ikaw ay mayroon din mga sariling problema, pero you came here anyway para ipag-pray yung problema ng iba. 問題は持ってるんだけれども、その困ってる人をもうわざわざそのsocietyの賠償を受けて、 Nung yung mga panahon na nag-aaral ka, kahit alam mong busy ka, pero bibigyan mo pa rin ng panahon yun kasi hindi dahil na-obliga kang ituro, kung hindi alam mong kailangan ng din ng mga ituturuan mo ang kalakasan ng salita ng Diyos para sa kanila. その方々は何で Kahit alam mong pagod ka, nakikita ng Diyos lahat ng mga sakripisyo mong yan dahil nakikita ng Diyos na ginawa mo yun dahil mahal mo siya. でもそれなんでそんなことしてるかっていうのは Alam mo, I'm just trying to, what I'm trying to say is this, hindi baliwala ang paglilingkod まあ我 natin sa 々の Kanya. したことはもう本当に Hindi baliwala. 絶対 Kahit に isang bagay na ginawa mo, 無 kung 駄 ito'y にな ginawa ら mo ない ng のです。 tamang paglilingkod, 自分は正し ito ay い nakalista 動 sa 機 puso. At even 正しい pagdating mo sa langit, mga kapatid ko, 働きをしてるんであればもうこれ素晴らしいこ pagka とです。 niremind sa'yo ng Panginoon, ginawa ko pala yun, 自 hindi 分 ko は alam. 本当に天国の Dahil 方に tayo, short ang memory natin eh. もう全て Pero 自分の lahat した ng こと mga を bagay na ginawa mo ay recorded ng 全て Diyos. それはもう神様の本に書かれているのです。
Kaya ulitin ko sa inyo mga だから kapatid, これ hindi だ pa けみん huli な ang に lahat. もう一回言うんですけれども、 Make 何 God するんだとし happy. ても、もう本当に神様に喜ぶようなことをしてくだ Amen? さい。 Now, gusto ko pong magtapos po dito. そしてこちら最後にします。 Sapagkat dun sa Malakay na binasa そ natin, のマ dun ラ sa カイにいろん pinakabandang な muli こ sa とを verse ちょっと 18, 戻ります。 ito gusto ko maunawaan natin. Dito kinunclude lahat ni Malakay マラカイ yung は mga こう言っ sinabi てる ni んです Yahweh. ね。ヤハウェが Sabi 言った po こと rito, をそのマラカイ then が you shall discern between the その righteous 時あ and な the た wicked, 方は between the 再 one び who serves 義 God と and the 悪 one に who does not serve. 神に仕 Does え not る serve 者 Him. と使えない Parang 者と sinasabi po rito まあ ni, これ ni ま Malakay, だ itong sinasabi, itong puso ng God sa mga taong naglilingkod at hindi naglilingkod. At katulad po ng sinabi ko kanina, okay, ang Diyos, tinitingnan niya ang paglilingkod natin. Kung naglilingkod tayo ng hindi tamang paglilingkod, parang hindi ka na rin naglilingkod sa Kanya. Akalain mo, ibibigay ka nga ng offering. Pero yung offering naman natin may diferensya. Okay, sa panahon natin ngayon, hindi na tayo nag-o-offering ng mga hayop na bulag, hayop na may sakit. Alam niyo kung ano yung offering ninyo. Minsan mag-o-offering tayo. Alam po ninyo, I like the kind of offering na bago tayo pumunta sa church, magkakaroon tayo ng offering. Hindi yung kung ano rin nabunot natin na ilagay ko. Dapat bago kayo pumunta dito sa Sunday service, alam mo na yung ito Lord ng offering ko. No matter what, kahit sabihin mo, buhakin lang yan or sengyin or hakin, pero handa mo na yun. Lord, itong offering ko minsan. Hindi yung para mag-o-offering tayo kung ano rin mabunot natin. Okay? Sapagkat walang pinagkaiba yun dun sa nagbigay tayo ng kung ano lang. Okay? Let us be glad in giving God. Okay? Alam po ninyo dito sa church natin, our church is a giving church. Pero gusto ko lang maunawaan po natin ngayon mga anak ng Diyos na kung magbibigay tayo ngayon, let us try to have the right attitude in serving Him, right? Okay, wala naman yun. Pareho din naman yung bibigay mo eh. Pero importante yung pinaghandaan mo bago mo ibigay. Pinag-isipan mo, pinag-pray mo muna. Okay? Parte rin kasi yun ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kagaya na basa natin dito. Sabi niya, mayroong naglilingkod at hindi naglilingkod. Ano yung mga hindi naglilingkod? Kasi samantalang lahat naman sa Israel sa panahon ni Malakay, lahat naman nag-aalay, lahat naman naglilingkod. Pero sabi ng Lord, no, para sa Kanya, hindi paglilingkod yung naglilingkod ng hindi tama ang attitude. Nang walang hindi tama ang substance. Kaya ito sinabi niya, then you shall again discern. Malalaman mo kung sino yung between the righteous and the wicked. Paano malalaman mo yung righteous at saka yung wicked? Alam mo yung matuwid at saka hindi matuwid sa harapan ng Panginoon? Niliwanag dito ni Malakay. Between the one who serves God, yun ang righteous. And the one who does not serve God, yun ang wicked sa mga Diyos. Malinaw, no? Niliwanag yung muli. Now, if you want to be righteous before the Lord, let's check what kind of service we're doing. The Lord is always checking on us. When you open your mouth and praise Him, the Lord is looking in your heart. When you give something, the Lord is not looking on the money, but He's looking at the motive, the mind, and the attitude. Tayo pong lahat ito ngayon. Hallelujah. Kagaya po lang sinabi ko ngayon sa inyo kanina, ito sa binasa natin, God is making a distinction. Sa loob ng church, there are only two kinds of people. Okay? The one who serves Him and the one who do not serve Him. Kaya dito po sa araw na ito, gusto kong sa pagpasok pa lang natin dito ngayon, okay? Pagpasok pa lang natin every Sunday, o pagpunta natin sa Bible study natin, or pag sa mga gawain natin sa church, any form of service natin sa Panginoon, or somebody sa bahay mo ginaganap yung Bible study, part of your service to God. Pagtawag mo sa mga kaibigan mo, that's also part of your service to God. Pag-encourage mo, pagsubo mo sa iba, part of your service to God. Alam po ninyo, bakit sinasabi ngayon sa inyo ito? Dahil gawin natin talaga yung tingnan na maging aware tayo sa substance ng ating pag-ibig. Okay? Kasi yun ang importante sa Diyos eh. It's not the money. Sayang lang yung pera. Sayang lang yung effort natin. If our attitude is wrong.
our motive is wrong. 私たちの動機や性格、心を間違うんであれば、 I want you to come これ here. がちょっと神様を感じるのです。私たちは何するんだとしても、もう正しいって Hindi tayo いう parang ものだ nakakulong け sa をやってく kulungan. ださい。ただやってるだけではな Hindi い。 tayo ay naglilingkod ng may kagalakan. You're もう本当 happy with に your 何するんだ partnership. としてもその喜 Amen? び Let を us all 味わっ close て our くだ eyes. さい。 Hallelujah. Sa oras na ito mga kapatid ko, gusto ko maunawaan 見 mo ながら that 終わ God り is ま so す。 good. Is there anything that I can gain in serving God? I will say much more than you're expecting. Sobra pa sa inaasahan mo. Beyond your imagination. Actually, naniniwala ako yung sinabi rito ni Yahweh through Prophet Malachi. Alam mo, naniniwala ako higit pa din. Alam mo, nakikita ng Diyos ang ginagawa ng puso mo. He takes pride. 私たちの働き、 He is delighted すべて He's 神 so 様が glad. ご He's 存知なん rejoicing です。 to every single right service na gagawin mo para sa Kanya. どんなこれっぽっちなこ That's と what でも、 God is looking for. これは正しい動機であれば、 Sa oras na ito, 神 let's 様 all の close our eyes. 思い出す And 本 as に we 書 all かれ close てい our るので eyes, す。 look inside of your heart. 目つぶりながら、 Look inside of your heart. 自 He's 分の looking. 心を確認してください。 He's listening. Oh yes. 神様は Imagine, when you serve Him right, He will listen and hear you. 口、言葉、ちゃんと And 聞いて everything いく that の you で do す。 is written そしてどんなちょっとの in the 働き book で of も remembrance. 思い Hallelujah. 出の本にちゃんと書かれているのです。 Sa oras na ito, mga kapatid ko, let us all lift our hands together. Taas natin 手 ating を mga kamay. 上げて、 Because naniniwala ako, ito na yung panahon, 今度こ na そ when you serve, when you do something, 自分が何するんだとしても、 dapat lang na ang ginawa mo ay maisulat mo sa book of remembrance. Dapat lang na 絶 Dapat 対 lang na に when you open up, you open your lips to pray, God will listen, di ba? 望んでください。 Sayang naman yung effort, sayang naman yung time, sayang naman yung mga bagay na そう ginagawa すれば natin 自 ngayon. 分の努力 If は that will not be counted by God, sayang naman, kapatid. 私たちのしたこと Now, は as you lift that hands, hindi ko, huwag natin itaas ang kamay natin dahil pinataas ko lamang po sa inyo. Pero gusto ko lang magkaroon tayo ng tamang pagnanasa ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. で今さっき言ってあげてください Fear って the 言った Lord. んですけれども、無理にしなくても良いですよ。 You will serve Him because you want to encourage the 正し brother. い心を Because you 持 love ってほしい God. のです。恐れ者として Magpapagal ka ngayon 自分の働きを para sa iba 誰々かの kasi た mahal め mo ang に Diyos. 神様が愛して Serve い Him る with から that です。kind of motive, okay? まあそういう動機を持ってください。 And now, let's have that mind ng Lord そして ang 神 nasa 様と puso 同 at じ考 isipan え natin. 方を We'll meditate on Him. Sabi nga 神 ni 様の御言葉を nung 毎 pumalit 日 kay のように Moses, sabi ni Joshua, I will meditate your name ヨシュア day and night. は Your word day and night. Panginoon, nakataas po ang aming mga kamay sa pagkatunay, O Diyos, na kami ay kumikilala, Panginoon, na kami yung mga anak. 我々は At bilang mga anak mo, Panginoon, hindi namin maiwasang dapat kaming maglingkod sa iyo, もう Panginoon. 本当に神 At の Lord, た kung め nakita nyo man po, Panginoon, sa mga nakaraang panahon, you get disappointed, nalungkot ka, Panginoon, kagaya sa mga Israelita sa panahon ni Malakay. 神様にがっかりする Because ようなこ sometimes と we があ get る時に disappointed, Panginoon, sapagkat yung inaasahan naming blessing hindi dumating. 私たちが願いことを Na-overlook namin, Panginoon, na hindi pala material, hindi yung gusto naming blessing. Ang binigay mo, nagbigay ka pa ng ibang bagay na blessing na hindi namin napansin. Na-overlook namin yun, Panginoon. 我々はもう本当に Lord, sa oras na ito, we're lifting our hands 全然 because we will serve you 幸福を not because of something that we can gain from で you, きなくて but because we love you, Lord. 何するんだとしても In fact, Lord, 神様を愛してますので sobra-sobra pa nga yung binigay mo sa amin. 神様のために Sa paglilingkod na ibibigay pa namin sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, nakataas po ang aming 現在 kamay. 手を上げながら Because we all have one desire. 一つ For you to be happy
In this life. 喜ぶように Sa oras na ito, Panginoon, 現在 if anything, any disappointment na nadala namin, Panginoon, 神様に tawarin niyo po kami na gawa namin para sa iyo. Salamat po sa word na binigay mo sa amin. We are reminded. Pwede ka palang magalak sa buhay namin ito. Pwede ka palang umiti sa buhay namin ito, Panginoon. Marami pong salamat. From now on, Lord, we will serve you with the heart, with the right attitude of the heart, with the right motive, and with the right mindset, Panginoon. Lord, hayaan mo ang pangalan mo'y mapuri simula sa araw na ito. We will just enjoy our partnership with you, and we will be satisfied in serving you. We pray all of this in the name of Jesus. We pray. Amen. Amen. Ang palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. God bless you po.